Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon mga kababayan sa Hagobiao, Mandawi City. Papunta po tayo mga kababayan sa Consolacion, Hugan. May pupunta po tayo doon mga kababayan. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa na-subscribe sa akin channel, pa-subscribe naman, like and share ang ating video pa naman madagdagan natin mga subscriber. At meron po tayong feeding program mga kababayan. Kung sakali mang bukas ang iyong sa loobin, share naman sa yung blessing, magkakaroon pa tayo ng feeding program kung sakali man, kung bukas para sa inyo. I-PM nyo lang ako paano mga kababayan. By the way mga kababayan, ito ang magko-comment po tayo tungkol dito sa isang resource person, resource person na iniyak-iyakan ni Paduano. Itong si Paduano, dati itong NPA, kumalas, gumawa ng grupo, kumalas pa din. Awan ko sa kanya mga kababayan. Ngayon doon, ginagamit niya ang kanyang panggugulat. Gugulatin niya ang isang tao na gumagawa sila ng batas bilang resource person. Inimbita itong isang retired generals, retired secretary. Ngayon, isa po itong abogado, ginulat-gulat ni Paduano. Napahiya si Paduano mga kababayan kasi sabi ni Paduano, huwag mo akong gulat-gulatin. Sabi ni isang resource person, huwag mo akong ganyan yan. Dahil hindi ako isang criminal na kaya mo sindakin, isa akong resource person rito. Bakit ba itong karakter na isang mga MPs, mga Congress tuwadcom na palaging maggugulat ng isang tao? Bakit ganyan sila? Akala siguro nila masindak ang isang tao. Uy, tuwadcom, mahiya kayo sa sarili ninyo. Sasabihin ninyo na ito talaga ay totoo. Paano mo masasagot? Kapag sinagot mo sila nang hindi sang-ayon sa ilang katanungan, ay talagang magagalit. Bakit ka magagalit? Bakit ka magagalit na ito ay isang in aid of legislation? Gumawa ka ng batas. Ngayon, ano nang batas na nagawa ninyo ngayon? Nag-privilege speech ba kayo? O congressman, ano nang nagawa ninyong batas? Ano nang nagawa ninyong batas ngayon? Marami na. Pero hanggang ngayon, wala pang nabitay tungkol dyan sa corruption, tungkol dyan sa extrajudicial killing, AJK. Ano nang nagawa ninyo? Meron na bang nabitay? Meron na bang bitay dyan tungkol sa corruption? Puro kayo imbestiga. Puro kayo imbestiga. Pero tingnan nyo nga, anong nagawa niyo ng batas pero hindi kayo gumagawa ng batas para mabitay ang isang politician? Wala. Mabitay ang isang tao na kapag nahuli na maraming droga. Wala pa kayong nagawang batas mga kababayan. Mga kababayan, wala pa silang nagawang batas tungkol dyan. Puro lang imbestiga doon, imbestiga rito para magkaroon. Kasi alam mo naman, sabi nga ni Congressman Pulong, 10 million bawat hearing. 10 million bawat hearing. Ilang araw na ang hearing nila? Hanggang yung hindi pa natatapos. Kung 10 araw na ang kung 10 araw na, ilan na? Meron na siyang 100 million na gastos sa hearing nila. Lumampas na sa 10 araw, 100 million. Meron nang makabili dyan ng helicopter. Meron nang makabili dyan mga kababayan. Paano yan? Tuwadcom,
Nag-resign na daw sila Fernandez at si Abante. Nag-resign na bilang co-chair. Ngayon, nag-resign na. Malaki-laki nang natanggap nito. Dahil napahiya. Ngayon, ito pang dalawa, si Barbers. Sino kaya ang ano sa kanila? Sino kaya? Mga kabayan? Puro lang imbestiga, wala pang nagawang batas. Wala pang nagawang batas na ang isang kriminal mabitay kapag may heinous crime. Wala pang nagawang batas kapag isang drug lord o maraming shabu mabitay. Wala pang nagawang batas kapag ang isang politiko ay asaying corrupt mabitay. Wala. Saan napunta? Puro salita. Puro salita. Wala pang nagawa. Paano mo masasabi na ang inyong ginagampanan, ang iyong ginagawa ay talagang pang gawing batas talaga? Wala kayong nagawa. Wala kayong nagawang paraan. Paano yan? Puro na lang ganyan. Paano na yan? Puro na lang ganun. Mga kababayan, itong klaseng taong to hindi na pwede dapatkan. Kung saan nabilong itong si Paduano at si Fernandez at si Abante, si Barbers, ay dapat na itong mag-resign sa kailang trabaho. Nakakahiya na. Nakakahiya na sa taong bayan. Malaki-laki ng gastos pero wala pang nagawang batas. Sana gumawa na kayo ng batas ngayon. Paano yan? So by the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Huwag kayong makalimot sa ating feeding program. Kung bukas ang inyong kalooban, buksan nyo naman. Kung sakaling isaralan nyo na lang yung bukas lang. Share your blessings every day. Kahit magkaano, tatanggapin natin, pin nyo lang kung paano. God is good all the time. All the time, God is good. Pitching your kaninyong tanan mga kababayan.